Kumustahin natin guys yung ating mga unang naitanim na mga variegated Gymnocalcium dito sa ating munting garden. Hello everyone, ito po si Charching ng Succulent Davao and welcome sa ating YouTube channel. And for today's video, so bago po tayo mangumusta dito sa ating mga, or bago natin sila kamustahin ay mag-share muna ako guys ng aking mga preparation bago ko naisipang mag-alaga nitong ating mga variegated Gymnocalcium. So first na preparation po guys na ginagawa ko ay yung atin pong gagamiting na soil mix. So importante po na gumawa tayo or kailangan mag-research tayo guys kung ano po yung pwede nating gawing potting mix or gagamiting potting mix para po dito sa ating mga variegated Gymnocalcium. So kasi ito ay iba sila, hindi sila yung katulad nung mga common na cactus lang. So kailangan mag-prepare tayo ng gagamiting soil or potting mix dito sa ating mga variegated Gymnocalcium. So, next po na preparation ay yung ating location kung saan po natin ilalagay yung ating mga cactus. So, naisipan kong ilagay sila dito sa sa aking plant rack. Sa plant rack kasi dito na side guys ay hindi po nababasa yung ating mga halaman, and then nakaka-receive po sila ng tamang sunlight. So number 1 po dapat sa location kung saan natin sila ilagay ay yung sunlight. So natatamaan ba or nakaka-receive po sila ng tamang sunlight. So dito naman po sa aking area ay meron po silang nakukuha or nare-receive na afternoon sun, and then ang importante din guys yung humidity. So kailangan yung area natin ay maganda yung pasok ng hangin. So yun po, kasi dito sa ating location ay sobrang init, napakainit na po. So kailangan balance yung nakukuha nilang humidity. So umiiba-iba yung humidity dito sa ating location, and like last week yung humidity natin dito guys ay sobrang baba. So kailangan kung pwede ay maglagay tayo ng protection para po sa ating mga halaman para hindi po sila masunburn sa sobrang init. So dito na area ay medyo malilim, so high humidity yung nakukuha nila, and then afternoon sun, okay naman po, nakaka-receive sila ng 3 to 4 hours na sunlight. Then next nating preparation yung maintenance or yung kanilang care o cactus care. So kailangan po alam natin kung kailan natin sila, lalo na sa sa watering, ayan, kailangan na alam natin kung kailan natin sila diligan, and then next ay yung sa kailangan ba natin silang bigyan ng fertilizer or kailan sila bigyan ng fertilizer. So ang next po guys na preparation ay inaalam ko kung ano yung pwedeng variety na pwede kong alagaan dito sa atin sa lowland na ganitong variegated Gymnocalcium. So inaalam ko kung anong pwedeng variety yan. And then, maganda naman po at nakakuha tayo sa ating seller ng iba't ibang variety. So,
pwede nating gawing experiment kung ano po yung variety na maganda dito sa atin. Lalo na napaka ano po dito, sobrang init, and then minsan mababa, mataas yung humidity dito sa ating area. So ayan, at alamin natin kung ano yung variety na pwede po dito sa atin sa lowland. And then next po na preparation ay alamin natin kung saan tayo pwedeng bumili ng mga cactus, kasi guys, napakarami po ngayon na sellers. Maraming sellers po na kumakalat sa online, sa FB, ayan. Ang dami po nating pwedeng pagpilian, pwedeng bilhan ng mga cactus, kasi ano na sila ngayon marami na po yung mga sellers natin na nagbebenta ng mga variegated Gymnocalycium. And then next guys ay kailangan meron po tayong budget para dito. Ayan, importante po yan na meron po tayong budget para sa ating mga halaman, kasi hindi po biro yung pag-aalaga ng ng Gymnocalycium. So iba po talaga yung dito, attention, yung gastos. Unlike dun sa ating mga common lang na cactus. So yan, kailangan meron po tayong budget, kasi medyo mahal yung puhunan natin dito sa ating mga binabalak na pag-aalaga, lalo na dito sa mga variegated Gymnocalycium, as well as sa atin pong mga Asterias. So yan guys, yung mga preparation na ginawa ko bago po ako nagbalak na mag-aalaga nitong ating mga variegated Gymnocalycium. So heto na guys, at kukumustahin na natin yung ating mga nabiling or naitanim na mga halaman. Ito sila ay naalagaan natin mga 1 month ata, kasi nabili natin to or naitanim natin to August 29 pa. So ayan na guys, at meron na pong roots. Ayan. So paano natin malaman kung meron or stable na po yung ating astro or variegated Gymnocalycium? So ganyan po yung ginagawa ko. Tinitingnan ko lang po dyan sa ilalim kung meron na pong roots yung ating halaman. So ayan, at buhay na po yung ating astro. Ayan, at meron na po siyang roots. And then medyo malalaki na sila guys. Talagang yung first na tinitingnan ko dito ay lumalaki na yung halaman, pero kailangan po natin i-check sa baba kung meron na po siyang roots, kasi minsan lumalaki lang yung cactus natin pero wala pa po yung roots. So yan yung ginagawa ko guys, para hindi naman po masira, kasi meron akong nakitang mga yung tawag doon, naghahalaman na ang ginagawa nila, tinatanggal nila sa soil. So hindi ko po yan ginagawa, kasi sensitive pa po yung roots ng ating mga halaman, kasi pa yan sila, bago pa. So yan lang po yung ginagawa ko, lang po, okay lang po ako dyan sa gilid, and then tinitingnan ko or chine-check ko pag meron na pong roots yung ating halaman. So pwede rin namang alugin natin sila ng konti guys pag medyo ganyan, medyo matigas na, medyo mahirap na silang hilain, ay meron na po yung roots. Pero check pa rin po natin if meron na po talagang roots dun sa baba. So medyo lang siya, mahirap, pero dahil para naman po yan sa ating mga cactus, para hindi po sila masira, kasi sensitive pa yan sila. Pag bago pa po yung roots, sensitive pa po yung ating mga halaman, kasi din yan, para iwas sugat din po sa ating mga bagong labas na roots. Ayan, at medyo mahirap na po talaga siyang
tanggalin. So, sa tingin ko ay meron na po talaga itong roots. Kasi yung mga tinanim natin guys na mga cactus ay wala po yung roots. Tinatanggal po natin yung mga dry roots kasi wala naman po siyang silbi. Sagaba lang po yan. So, pinuputol ko po yan. And then, pag naitanim po natin itong ating mga halaman ay wala po talaga silang roots. So, hayan at medyo, meron na po akong nakitang ugat doon sa baba. So, ayan at papakita ko lang po sa inyo guys na talagang meron na pong roots yung ating variegated Gymnocalycium. So, ito pala ay nakuha natin kay Igorotac Garden. Last August 29 natin siya na itanim. So, ngayon ay October 8, 9. So, 1 month na po. So, ayan at yung iba nating halaman ay meron na pong ugat. So, successful po talaga yung ating experiment dito sa ating mga, inilawan ko na para sure na meron tayong makitang roots sa ibaba. So, ayan, meron na po akong nakikita guys. So, ayan, at buhay na po talaga yung ating cactus. And then, na-prove ko na effective yung ating ginawang soil mix, potting mix. And then, meron naman po akong vlog kung paano natin ginawa yung ating potting mix. So, ilalagay ko lang po yung link sa ibaba ng ating or sa ating description box. So, ayan at hindi naman po iba yung ating ginawang soil dito. Pariha pa rin po siya doon sa ginagamit natin sa ating mga succulents. So, ayan guys at okay po yung ginamit natin na potting mix dito sa ating mga variegated Gymnocalycium and then Azoasterias. So, ayan guys, yung update sa ating mga halaman. After 1 month, so 1 month na po sila under my care. So, ayan at successful po at buhay na buhay po yung ating mga halaman. Galing po sa ating seller na si Igorotac Garden. So, ayan na sila guys at bago po tayo end ay gusto ko muna magpasalamat sa inyong lahat, sa lahat ng ating subscribers na patuloy pong sumusuporta dito sa ating YouTube channel at sa ating mga bagong subscribers. Maraming salamat po sa inyong tiwala at kung kayo ay hindi pa po nakapag-subscribe at kung gustong-gusto nyo po ang ganitong topic, please do subscribe sa ating YouTube channel at paki-like and share na din po and don't forget to hit the notification bell para updated po kayo sa bawat upload nating video. So ayan guys, yung isa nating Asteria, Asteria ay meron na pong ugat. So ayan at buhay na po yung ating Astro. So ayan at ipagpatuloy lang natin yung ating pag-aalaga dito sa ating mga halaman para mas lalo pa pong dumami yung ating mga variegated Gymnocalycium dito sa ating munting garden. At kung kayo po ay meron pong mga question, suggestion, pwede po kayong mag-comment sa ibaba sa comment section po guys at pwede nating ibahagi sa iba pa yung ating mga care tips dito sa ating pag-aalaga lalo na po dito sa pag-aalaga ng ating mga variegated Gymnocalycium. And that's for today guys. Maraming salamat po sa inyong panonood dito sa ating YouTube channel. Thanks for watching!